Welcome to my mini vlog of a day in my life. Here's the countryside ng China, Ziyang Sichuan. Hello sa inyo! Isa talaga sa kinatutuwa ng asawa ko pag nandito kami sa countryside ay yung nakakapamingwit siya. Mas lamang nga lang yung araw na wala siyang huli. Kahit na whole day pa yan sa ilog. Kaya kung nakakahuli siya, abot tenga yung ngiti. 3 araw nga na sunod-sunod na sinerte siya sa pangingisda. At sa 3 araw nga na yon, medyo marami yung nahuli niya. Parang umabot nga siya ng mga 3 kilo. At dahil marami-rami na nga siya, lulutuin namin siya ngayon. At ang recipe natin ay spicy fried fish. At isa nga ito sa mga recipe or best recipes na niluluto ni Mama. Bago nga i-fry yung isda natin ay imamarinate muna siya sa toyo, sa chicken granules, sa powder na Sichuan peppercorn, cooking wine. Nilagay din dyan si Mama ng konting asin tapos mekos-mekos lang. Tapos nilagyan din pala ni Mama ng 3 itlog. Then, halo lang ulit. And naglagay din si Mama ng 1 kutsarang sweet potato starch. And then, kuha lang din tayo ng panggatong. Sa mga ilalahok naman, ilalahok natin ay pickled vegetables. So, ayan nga, meron tayong green mustard, meron din tayong sile, and maraming bamboo shoots. Nasabi ni Mama, lumalabas lang daw yan during spring. So, unang gagawin natin ay pipituhin natin muna yung mga isda. At baka mandiri kayo sa lagay ng mantika natin kasi nangingitim na. Well, yung mantika na ginamit kasi natin dyan is rapeseed oil. At bali nga, 2 batch yung pagpiprito ni Mama kasi marami talaga yung isda. Mantusawa na naman yung kain. After magprito, nagbawas ng mantika, tapos nilagay na yung ating mala soup base. Next na nilagay ay yung ating mga pickled vegetables. And naglagay pala dyan ng konting water. Naglagay ng chicken granules, naglagay ng light soy sauce, at naglagay din ng oyster sauce. And then, lagay na natin yung ating pritong isda. Pinakahuling ang nilagay ay yung bihod ng isda. Ang sarap niyan. Aside nga sa ating spicy fried fish, meron pa tayong spicy Chinese pig ear salad. Isa din to sa mga traditional Chinese food dito. Lalong-lalo na dito sa Sichuan. Masarap at crunchy talaga yung tenga ng baboy. After 5 minutes nga ng pagpapakulo ng ating isda, ay ready to serve na ito. Challenging lang talaga yung pagluluto dito kasi sa dami ng sili yung singaw niya masakit na sa ilong. Ayan, at isang palanggana na naman nga yung ulam namin. Pero 6 lang kaming kakain yan. O 'di ba, ang dami. Pag nagluluto talaga dito, hindi ka mabibitin sa ulam. After ng hapunan, ito na naman yung inasikaso namin, ang paglalagay sa lilim ng mga mais. Kung sa Bisaya, ang tawag niyan sa amin is pagpugo ng mga mais. Tagalog, ano bang tawag dyan? O 'di ba, kulang talaga ako sa bokabularyo sa Tagalog kasi Bisaya nga talaga ako. At meron pa nga dito sa kabila at sobrang dami talaga ng mga mais na to. At may mga nakakapagsabi nga na mahihiya ka na lang daw talaga tumunga nga dito kasi ang sisipag daw ng mga in-laws ko, which is true naman. Kaya kung kaya ko talaga yung mga gawain, tumutulong ako. Kaya ayan, tumutulong ako sa pagbubuhat kasi kaya ko naman. Ipigilan naman ako ni Mama sa mga pagbubuhat na ganyan, pero sabi ko kaya ko naman at nagpupumili talaga ako. Kaya hindi na lang siya umaangal. Pero dito, kung hindi ko talaga feel na tumulong, lalong-lalo na hindi ko kaya yung gawain, hindi ako tumutulong. And to tell you po, sanay ako sa mga gantong gawain kasi lumaki po ako sa farm. Pero hindi po namin kamag-anak si... Basta yun. Yun lang, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!